Yan, good morning mga kamamaw. Kukunin na natin yung sasakyan natin sa dun sa pagawaan. Pero hindi pa siya as in totally kasing natapos, pero yung mga pintura natapos na honestly. Ang hindi natapos ay yung fender. Hindi pa dumarating yung in-order nilang fender dahil sa US pa daw galing yung fender na ikakabit. So inisip ko naman, sabi ko kunin ko na kasi kung tatakbo pa yung oras ng mahaba tapos magi-stay sa akin tong sasakyan is medyo baka mamaya yung 1,000 na ibinigay na budget na sa SGI dun sa auto claim na magagamit ko dito habang ginagamit ko is babayaran nila. Baka mamaya tumagal ng 2 linggo, mag-extend pa ako ng kumbaga magdagdag pa ako ng babayaran ko dahil nagbigay din ako kasi ng $12 dito na parang insurance ko sakaling may mangyaring masama dito, which is hindi yung pinapangamba ko dahil kung nakapark dito yan sa labas, yung sasakyan ko nga nagasgasan, ayoko naman magasgasan to dahil hindi naman to sa akin. Kahit although sabihin natin under insurance siya, gusto ko pag binalik ko to may peace of mind ako na walang nagasgas dito sa sasakyan na to. Ilang araw din nating ginamit to, nung Monday pa natin ginamit to mga kamamaw eh. So far okay naman siya, kaya gusto ko nang ibalik para at least maihatid ko ng maayos yung sasakyan na to at makuha na natin yung truck natin. Tingnan natin kung ano yung itsura ng truck natin. Nakita nyo naman yung itsura ng truck ko before. Tingnan natin kung ano yung itsura niya ngayon. For sure, quality ang kalalabasan nun. Kaya mga kamamaw, drive muna tayo papunta kila Marinel sa Kasuko Body Parts. Kamamaw, dito na tayo. Ayan o. Ito na yung sasakyan natin. Madagad mga kamamaw. Natapos naman na lahat. Ikutan natin. Tinanggal na muna yung parang dyan kasi pininturahan kasi ng buo eh. Ang gandang kinis na. Wala na rin yung gas-gas dito. Ang galing. Galing ng pagkakatira nila. Pintap na rin oh. Wala na yung sticker mga kamamaw. Kakabit na lang natin ulit yung nasa hood na yun. Pero pag-isipan ko na lang kasi makintab na eh. Hindi ko na ibalik. Tinanggal yung mga sticker. Yan na. Wala na yung dent. Yan, tanggal na rin yung dito, yung gas-gas, kinis na. Tapos ito na lang papalitan kasi hindi pa dumarating yung order eh. Babalik ko na lang sa kanila pag dumating na. Ayan, makinis na oh. Makinis ko din sa sasakyan natin eh. Ayan, pintab na, galing. Ganda ng pagkakadali talaga. Malapit talaga tong Kasuko. Ayan, Kasuko Body Parts. Ayan. So ayun na, pasok na tayo dito sa loob at magbabayad na tayo nung sinasabi ng SGI na deductible na 150 dahil yung 100 dun sa may fender tsaka dun sa nakuping pintuan, then the rest yung 50 dun sa pinagasgasan na makapal. So ayun, okay na. Sobrang may re-recommend ko tong Kasuko Body Works. Saan ulit yung yung address namin is Bay 7, 825 48th Street East. Yeah. Sa likod lang ng Triple J's. Oh, yun. Yeah. So, ayan. I-try nyo mga kamamaw yun. May mga rin sila dito yun. Promotional nyo to, yan? Starting ang price ng panel, kumbaga. Depende sa panel. Yeah. So, ayan. Message nyo lang sila. Ito yung number nila. Yan. Marirecommend ko. Lalo ko mga Pilipino kayo, mas madali kasing makapag-communicate usually pag Pilipino yung kausap mo tapos Pilipino ka para paayos mo yung yung mga dapat yung paayusin. Tsaka mga sila very accommodating tsaka mababait talaga dahil from the start talaga before na hindi pa sila nag-start dito kilala ko na sila kaya dito na lang din ako lumapit yan mga kamama. So ngayon okay na sasakyan natin. Ibabalik na natin yung hiniram natin sasakyan dahil ako yung ninenervyos doon sa pwesto namin baka anytime magasgasan. Kaya sabi ko kay Marnel, balik ko na ngayon, ibabalik ko na lang yung sasakyan para kung dumating yung fender, kakabit na lang nila. So ayun, bayaran na. Ayun, pabalik na kami sa sa shop ni Marnel. Ayun Marnel, tatanong ka lang kasi ako medyo wala pa akong idea kasi madalang lang mangyari sa akin to, di ba? So may mga naririnig kasi ako na tataas daw yung insurance ko dahil kinlaim ko yung auto pa ko. May mga incident ba kung kasalanan mo o hindi mo kasalanan, may difference pa doon para tumaas yung insurance ng ng pagbayad mo ng rehistro ng sasakyan every month? Mangyayari niyan is
depende talaga sa situation. So kumbaga ang situation natin, sabihin natin na ikaw na may-ari ng sasakyan, na ikaw ang nakatama dun sa kumbaga parang third party nung sasakyan nung yung parang at fault mo, parang kumbaga parang ikaw ang naging at fault. Yes, -6 ka kagad. Yun ang laki. And kung wala kang insurance or coverage, deductible mo agad doon is automatic 700. Tapos kapag ang nangyari naman is ikaw naman ang tinamaan, ikaw ang hindi at fault, tapos wala kang coverage, ang mangyayari niyan is wala kang minus pero meron kang $700 na deductible pa rin na babayaran. Pero depende sa situation. Yeah. Tapos pero kung hindi mo kasalanan tapos may auto pa ka, yung deductible mo ang babayaran mo, or hindi ka magbabayad ng deductible. Yung kabilang party ang magbabayad ng deductible. Kasi ganun nangyari sa akin nung nakasagasa tayo ng siklista. Hindi ko at fault, tapos may autopack pa ako. So, refundable yung 100 na deductible na sinasabi nila. So, ayun. Kaya ngayon, ini-clear natin kasi ito, sigurado. Ay, Kuya Jerwin, yung deductible ng 100, hindi refundable yun. Hindi yung sinabi sa akin ng SGI. Tumawag siya sa akin nun eh. Ay, yung dahil marami nakakita. Maraming witness. Okay, yeah. Yun din. Yes, kung may witness ka, yes. May paunang deductible, may re-refund sa'yo. Re-refund. Pero yung $50 na isa na nagasgas na nakapark dun sa sasakyan ko, iyon 100% hindi ko na ma-refund. Yeah, pero $50 lang yung deductible. Yeah, kumbaga yun ang babayaran mo lang sa insurance. Kasi walang ebidensya. Yes. So yun. Ay kahit paano marami tayong natutunan kay Marnel sa mga bago pa lang dito sa Canada, lalo na yung sa mga may mga autopack or yung mga walang autopack. Yun yung mangyayari sa inyo kapag may incident or may mga collision na nangyari sa sasakyan nyo, lalo na pag nagpapaayos kayo or mag-claim kayo ng autopack nyo. Ayan, nabigay na ni Marnel. Sobrang dami nating idea o maraming bagay na hindi ko pa alam na ngayon ko lang narinig na ganun pala. So maraming salamat Marnel sa impormasyon. Walang problema. Yan mga kamamaw, tapos din yung natin yung sasakyan natin, medyo against the light tayo. So okay na siya, ang bango. Tsaka maayos talaga yung pagkakatira ng talagang marirecommend natin yung Kasuko Body Works. Yan, so ito na yung mga niya, papeles niya. Tapos ito yung binayaran ko, $150 na deductible dahil yung 100 tsaka yung 50. Pero yung 100 sa 150 is makukuha ko, babalik sa atin ng SGI. So binalik ko lang yung sasakyan, hinulog ko lang doon sa may gilid kasi ganun talaga pa nagre-rent ka ng sasakyan tapos sarado sila, meron silang hulugan ng susi doon sa gilid. So hinulog ko na yung susi, pinultang ko na siya dahil nung usapan natin. At least may peace of mind ako na nabalik ko na yung sasakyan, wala na tayong problema doon, nadala na natin. Ito na siya lahat. So ayun na, i-cover na lahat ni SGI, claim yung ating insurance. So ayan, nakuha na natin, kaya na tayo. So babalik na lang tayo dito kay Marnel dito pag kinabit na yung fender. So anytime soon, it's either daw pupunta siya dun sa Opera House kasi malapit lang dito yung trabaho ko, kakabit lang nila, sandalian lang yun, or ako pumunta dito, dumaan muna ako bago ako pumasok, ayan, tas kakabit, tas okay na lahat. So sana, dasal ko lang mga kamamaw, dasal ko lang sana po gabayin nyo tong sasakyan namin, dahil itong sasakyan namin is ginagamit natin araw-araw. Tsaka syempre gusto ko safe din yung anak natin palagi, every time na magdadrive tayo, lalo na yung baby natin. Ayan, safe kaming lahat. Tsaka sana hindi na ma-istorbo pa yung sasakyan na to. So although kasi ngayon talaga mga kamama, sa pwesto namin sa bahay, hindi natin maiwasan, pero dinadasal na sana huwag na mapapagtripan dahil malaking istorbo din. Kasi kung isipin mo kung hindi ako nakabakasyon ngayon, malaking sa akin, malaking istorbo sa akin na imbes na parang magpapahinga ka na lang mga kamamaw, is lalakarin mo pa yung dapat mong ayusin, which is nakaka-hassle din. Tsaka syempre madalang ka lang magbakasyon dapat nga pahinga, relax, kasama mo yung pamilya mo. Yun ang mga ginagawa natin para
nasusulit natin dahil once in a lifetime lang naman din yung mga senaryo na nakapagpahinga ka. So yun mga kamama, may sisingit lang din pala ako bago natin to tapusin yung vlog. Na parang, kasi ako masyado na ako nagiging aware sa mga nangyayari ba dito sa Canada. Isisingit ko na lang din. Na parang nabanggit or natanong kay Mark Miller. Pasensya na dun, Mike Miller yata na ilagay ko dun sa nakaraang vlog. Si Mark Miller, parang natanong siya na ano ba yung naitutulong din ba ng mga immigrant o yung mga estudyante or international student dito sa Canada. Siyempre, number 1, yung tuition fee nga na binabayad dun sa Canada ng mga international student is malaking factor din para sa economy ng Canada. So, nakakatulong din sila. At the same time, may isa ding tanong doon. Kasi nga, sabi nga nila dito, kahit dito sa Saskatchewan, every time no dumating ako, ang laging sinasabi ng mga Canadian is mag-invite ka ng mga kamag-anak mo, papuntahin mo dito dahil kailangan namin ng tao para sa magandang production at magandang pag-build ng magandang economy ng Canada. Which is, tama naman na ngayon naiisip ko na, o nga naman, kung ititigil nyo ngayon yung pagpasok ng mga immigrant ngayon dito, sabihin natin, mas maganda kung yung katulad nga dito, hindi naman tayo apektado. Magpadala ka rin ngayon, magpadala ng tao dahil ang pinaka main factor pala din mga kamamaw, which is kung talagang iisipin mo, pag-aaralan mo yung mga bagay-bagay, which is hindi naman talaga natin usually naiisip yung mga ganung bagay, pero minsan makakarinig ka na parang mga ganitong salita na oo nga naman, kung ititigil nyo yung pagpasok ng mga immigration or immigrant dito sa Canada is paano na lang yung mga magre-retire na tao. So yun, malaking factor kasi nga hindi lahat ng lugar sa Canada is very crowded. Kadalasan is kailangan talaga ng tao. Paano in 5 to 10 years may magre-retire? Sino yung papalit na magtatrabaho? Diba? So yun nga yung malaking factor na makaka-apekto dun sa mga sistema or mga policy na dumarating ngayon. So kailangan talaga ng mga kabataan. Sabi nga ni Jose Rizal, kabataan ay pag-asa ng bayan. So yun, parang dun pumasok yung isip ko na o nga naman, paano kung nag-retired na yung iba, sino yung papalit para sa kanila, para magtrabaho o para gumana yung production at lalo pang palaguin yung ekonomiya na maganda na ginagawa ng Canada ngayon. So kailangan talaga ng trabahador. So yun, naisip ko lang, kaya siningit ko dito sa vlog na o nga, tama nga talaga, no? Kailangan talaga ng kapalit. Kaya kailangan talaga ng immigration na magtuloy-tuloy sila. Pero siguro sa ngayon, ini-stop muna nila. Pero alam ko, maiisip nila yun. Maano nila yun. Kasi yung posisyon nila ngayon, hindi nila maisip yung mga ganong klase. Dahil kaya sila na inilagay o iniluklok sa posisyon na yun. Alam ko yung way of thinking nila, tsaka when it comes sa mga ganyang diskarte, alam nila lahat yun. Siguro sa ngayon, medyo hininto lang nila, pero alam ko babalik pa rin dahil kailangan talaga ng tao o kailangan ng mga bagong o mga kabataan na darating dito para pumalit sa mga pa-retire na citizen ng Canada. So ayun mga kamamaw, na-share ko lang, napakasarap talaga mga kamamaw na aralin o alamin yung mga bagay-bagay dito sa Canada dahil talagang yung pala, liliwanag naman pala, pinadilim pa talaga. Medyo na kasi pag gumagalaw yung camera, nagdidim. So ayun, medyo maliwanag, pipindutin lang pala, yun ako mga talaga naman hindi na tayo nakita ng ating mga subscriber. So nagpapasalamat tayo ngayon na ang aim ko talaga is ituloy-tuloy ko tong vlog dahil ngayon pa na-monetize na tayo, yung bang paghihirap at pagsusumikap natin. At syempre hindi rin minsan madali o mag-isip ng kung ano content para ma-share sa inyo, pero nagpapasalamat ako dun sa mga nagko-comment, nagkakaroon ako ng idea. At the same time, nagtitingin-tingin din tayo dun sa mga idolo natin na yung nagpapa-inspire sa atin bakit natin tinutuloy itong vlog na to. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagiging inspirasyon ko. Syempre number 1 yung pamilya ko na nagsusumikap ako para dun sa kanila dahil itong ginagawa ko ito is para din sa kanila. At the same time yung hobby ko nga na parang siyempre once in a lifetime kang mabubuhay sa mundo, paligayahin mo din sarili mo. Gusto mo yung, ayoko nung may regrets na pag nawala ako is hindi ko man lang nagawa yung bagay na gusto ko, which is mga simpleng bagay lang naman yung inaano ko na dating hindi ko na experience. Ngayon parang ito yung nagpapaligaya sa akin, kaya tinutuloy-tuloy ko na mga kamamaw. So hanggang dito na lang ang vlog mga kamamaw. Maraming salamat sa paulit nyong
pagsubaybay at pag-support sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. Mga kamamaw, hanap nyo ba yung mga sando at saka shorts na affordable na quality pa mga kamamaw? I-message nyo na si MJ's Forma sa Facebook. So kung may mga information kayo na gusto malaman, i-message nyo siya directly mga kamamaw. Kahit ako, napabili ako ng ganito, napakaganda, quality at affordable pa for only $35 mga kamamaw. Saan ka pa mga kamamaw kaysa bumili ka pa ng sobrang authentic? Medyo mahal yun, pero almost pag titingnan mo siya mga kamamaw, napakaganda ng quality ng ng merchandise na to. Kaya bili na. So ano pa hinihintay nyo?